So ito, nakakagulat yung po mga resulta so far nitong ating midterm election. So ang nakita ko pa lang, sa Maynila, sure win na sila Yorme Chi. O sa Pasig, sure win na si Vico Soto. Nagulat ako sa Las Piñas, mukhang matatalo si Cynthia Villar as congresswoman. Pero sa pagkasenador, ito po, number 1 si Senator Bongo, number 2 si former Senator Bam Aquino. Which is napakalaking twist kasi yung mga huling survey nasa 13, 14, 15 ang layo niya. Nag number 2 si Senator Bam. Number 3, Bato de la Rosa. Number 4, Erwin Tulfo. Number 5, Kiko Pangilinan. So nakapasok yung Kiko Bam. So good job sa lahat po ng mga Kiko Bam kasi napaabot nila ng top 5. So far, okay, around 43% pa lang yung nakakanvas na votes. So marami pang pwedeng mangyari lalo na sa ilalim, pero mukhang looking more and more likely that Bam Aquino and si Kiko Pangilinan ay lulusot at makakapasok sa Magic 12 sa Senado. Which is good news, okay, para sa mga sumusuporta sa kanila. Number 6, si Ping Lacson. Number 7, si Tito Sen. Number 8, ito, si Rodante Marcoleta. It looks like we are about to see Rodante Marcoleta sa Senado kung hindi masyadong magbago yung pong resulta ngayon. Okay, number 9, Pia Cayetano. Number 10, Camille Villar. 11, Amy Marcos. 12, Lito Lapid. Okay, so ang alyansa sa Magic 12 so far, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama ba? 6 lang? So 6 yung sa alyansa so far. Okay, tapos sa PDP, grupo nila 3. Tapos Kiko Bam. Tapos si Senadora Amy. Okay, so what does this mean? Kung sakaling ito nga talaga yung lumusot pagdating po sa impeachment ni VP Sara, so mas marami yung posibleng humarang doon po sa impeachment ni VP Sara. Okay? So, pero ito, importante din, number 13, Ben Tulfo. Number 14, Bong Revilla. Number 15, Abby Binay. Okay? So, yung mga nasa 13 to 15, ano pa rin yan? Close range pa rin yan. Pwede pa rin makahabol yan. Depende sa magiging outcome nung darating na mga boto dun sa natitirang mga around 50+%. Pero nakakagulat talaga tong resulta na to kasi ang layo dun sa mga huling lumabas na survey. Although si Senator Bongo, expected naman na talagang nasa isa sa mga top spot yan. Yung kay Bam Aquino ang hindi natin nakuha. Okay? So, ang tumatakbo sa isip ko, marami naman akong gusto dito. Kaso yun nga, how will this affect yung pong impeachment? Diba? Alam natin si Marcoleta, si Bato, si Bongo, si Amy, kontra sa impeachment yan. So may 4 na boto ka na kaagad. Si Camille, more and more likely, baka yung 2 Villar. So how will this all play out after itong midterm elections? Okay, so yung sa akin pala, ang baba na nakuha kong boto. So pero anyway, thank you very much po sa mga bumoto sa akin. I truly appreciate it. Ang hirap pala, pero anyway, it was a fun experience. At ang dami kong nakausap, ang dami kong nakilala. Talagang mahirap pala tumakbo. So mas na-appreciate ko kung gaano kahirap yung ginagawa nila. Siyempre, lalo na pag hindi ka naman galing sa political family or wala kang malaking resources. Pero maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, bumoto, naniwala. Pasensya na, I could have given a better campaign, a better performance. Kaso talagang kumbaga newbie tayo, talagang medyo wala tayong alam sa pagtakbo at marami tayong natutunan this election cycle. Pero anyway, hindi pa po tapos itong laban. Marami pang mga parating na mga resulta, so I will report on that. Pero so far, okay, 4 doon po sa daladala ng PDP. 5 actually pag sinama mo si Camille ang pasok dito po sa Magic 12 as of 8:48 PM, mga 43%, partial unofficial. So abangan po natin saan papunta to. Nako, bibigat yung drama moving forward, okay, after nitong midterms na to. 2028 na yung mata natin. Of course, yung Sara Duterte impeachment, nandiyan na tayo. Si Digong nasa ICC pa rin.
naku, magiging magulo ito. Okay? Magiging magulo mas magiging exciting yung Senado kung kapag medyo malapit sa kung ano yung ano ngayon. Pero buti na lang nakapasok yung Kiko Bam. That's always good news. Binoto ko din naman yung dalawang yan. Sinuportahan din natin, and yan, we will see kung saan pupunta itong buong election na ito at itong midterm elections na to. So see you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Mag-report tayo mamaya, mag-live tayo.